Ang mapa ay tumutukoy sa isang graphic representation ng isang lugar o part ng mundo. Dito ay ipinapakita ang mga lupain, ilog, bundok at mga daan at pati na rin ang mga bayan, kalsada at mga buildings. Ito ay ginagamit upang magbigay ng mga impormasyon tungkol sa geography ng isang lugar at upang matukoy ang location ng isang bagay. Malaki rin ang naging ambag nito sa pamumuhay ng mga tao noong unang panahon. Pero ang tanong, ano-ano ba ang iba't ibang uri ng mapa? Anong itsura ng mga ito? At sa video ngang ito ay aalamin natin ang 10 mysterious ancient maps na ginawa ng tao. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Daming Hunyitu. Ang Daming Hunyitu o kilala rin bilang Great Ming Amalgamated Map ay isang ancient map na ginawa noong panahon ng Ming Dynasty sa China. Ang mapa na ito ay may sukat na 386 by 456 centimeters. Nakaukit ito sa silkscreen na mayroong mga illustrations at impormasyon tungkol sa mga lupain mula sa East Asia hanggang sa Europe at Africa. Bukod dito, ipinapakita din sa mapang ito hindi lamang ang mga teritoryo ng China, kundi pati na rin ang mga kalapit na bansa tulad ng Korea, Japan at ilang part ng Southeast Asia. Ang mapa ay naglalaman din ng mga impormasyon tungkol sa India, Arabian Peninsula at ilang bahagi ng Africa. Ang paglalarawan sa mga ilog, bundok at iba pang mga natural landforms ay nagbibigay sa atin ng mahalagang impormasyon tungkol sa kaalaman ng mga ancient Chinese sa geography. Samantala, ang Daming Hunyitu ay mahalaga hindi lamang dahil sa geographical accuracy nito, kundi dahil din sa mga impormasyon patungkol sa kultura na nakapaloob dito. Halimbawa, ang mapa ay naglalaman ng mga description tungkol sa mga pamayanan at tribo sa iba't ibang rehiyon at pati na rin ng mga ruta ng kalakalan at mga mahalagang ports. Nagpapakita ito ng malawak na kaalaman ng mga ancient Chinese pagdating sa pakikipagpalitan ng mga produkto at serbisyo sa ibang mga bansa. Isa sa mga dahilan kung bakit ginawa ang mapa ay dahil sa pagnanais ng Ming Dynasty na palawakin ang kanilang impluensya at kaalaman sa buong Asia. Ang pagbuo sa Daming Hunyitu ay sumisimbolo rin sa kapangyarihan ng China sa ilalim ng pamumuno ng Ming Dynasty. Dagdag pa rito, isa sa mga mahalagang aspeto ng Daming Hunyitu ay ang paggamit ng mga sinaunang pamamaraan upang magawa ang mapa. Dito ay gumamit sila ng mga tradisyonal na pamamaraan upang sukatin at isulat ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga lugar na sakop ng mapang ito. At ang mga detailed annotation sa mapa ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga rehiyon tulad ng mga pangalan ng mga lugar, ruta, at iba pa. Sa kabutihang palad, ang Daming Hunyitu ay nananatili pa rin kahit ilang siglo na ang nakalipas. At ngayon ay itinuturing ito bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng cartography. Ang original map nito ay kasalukuyang nakadisplay sa National Library of Korea. Number 2. Hereford Mapa Mundi. Ang Hereford Mapa Mundi ay isang medieval map ng mundo na itinago sa Hereford Cathedral, England. Isa itong kakaibang halimbawa ng cartography mula sa medieval period na nagsimula sa pagitan ng 1285 at 1300. Ang mapa ay gawa sa vellum, isang uri ng pinatuyong balat ng hayop at may sukat na 1.58 meters by 1.34 meters. Isa ito sa pinakamalalaking medieval maps. Ang Hereford Mapa Mundi ay nagpapakita ng isang theocentric perspective tungkol sa mundo, na kung saan ang Jerusalem ang naging sentro nito. Ang silangan ay nasa itaas na bahagi ng mapa habang ang Europe, Africa at Asia ay ipinapakita sa iba't ibang bahagi ng mapa. Bukod dito, ang mapa ay binubuo ng mahigit sa 1,000 inscriptions at mga illustrations ng mga lungsod, history, mythology, hayop, at halaman. Sa gitna ng mapa ay makikita ang Jerusalem na pinalilibutan ng mga historical at biblical na lugar tulad na lamang ng Temple of Jerusalem. Ang mga pangunahing ilog tulad ng Nile, Don at Danube ay ipinapakita rin dito at pati na rin ang Garden of Eden na matatagpuan sa itaas na bahagi ng mapa. Ang mga dagat tulad ng Mediterranean, Red Sea at Black Sea ay malinaw ring ipinapakita sa mapang ito. Subalit, ang mapa ay hindi lamang isang geographic representation kundi isa ring narrative document. Kasama rito ang mga illustrations ng mga mythological creatures tulad ng mga sirena, cyclops at iba pang mga halimaw. Ang mga ito ay sumisimbolo sa mga paniniwala ng mga tao noong panahon ng Middle Ages. Ang mga lungsod ng Rome, Babylon at Troy
ay malinaw ring inilalarawan sa mapa. Dagdag pa rito, ang Hereford Mappa Mundi ay nagpapakita rin ng mga kakaibang creatures katulad ng mga siyapod na mayroong isang malaking paa at mga blemishes na walang ulo ngunit may mukha na nakatatak sa dibdib nito. Maliban pa rito, ang religion ay mayroon namang mahalagang papel sa Mappa Mundi dahil makikita sa mapa ang iba't ibang religious scenes tulad ng crucifixion ni Jesus, ang Tower of Babel at iba't ibang santo at mga religious figures. Gayon din, ang layunin ng Hereford Mappa Mundi ay hindi lamang upang magsilbing gabay sa paglalakbay kundi bilang isang mahalagang bagay para sa pag-aaral at pananampalataya. Number 3, Piri Reis Map. Ang Piri Reis Map ay isang ancient map na ipininta sa balat ng hayop noong 1513 ni Piri Reis, isang kilalang Ottoman admiral at cartographer. Ang mapa na ito ay itinuturing bilang isang mahalagang artifact ng ancient cartography dahil sa kakaibang impormasyon na ipinapakita nito, partikular na ang mga bahagi ng Amerika at Antarctica. Si Piri Reis ay ipinanganak bilang Ahmed Muhyiddin Piri. Inipon niya ang mga impormasyon mula sa iba't ibang mapa at manuscripts upang buuin ang kanyang masterpiece. Kabilang sa mga pinagkuhanan niya ng mga impormasyon ay ang mga mapa ng Ancient Greek, Arab at kahit sa mga documents mula kay Christopher Columbus. Ang Piri Reis Map ay nagpapakita rin ng mga baybayin ng Western Europe, North Africa at ng Eastern part ng Amerika. Samantala, isa sa pinakapansin-pansing aspeto ng mapa ay ang representation ng Antarctica na tila walang yelo. Nagpapahiwatig ito na posibleng may alam dito ang mga ancient civilizations bago pa man natuklasan ang kontinenteng ito. Bukod dito, isa pang kapansin-pansing characteristics ng Piri Reis Map ay ang accurate representation ng latitude at longitude nito na nagpapakita ng malawak na kakayahan sa cartography noong panahong iyon. Ang eksaktong detalye at sukat na ipinapakita sa mapa ay nagdulot ng maraming haka-haka at debate. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang ebidensya patungkol sa malawak na kaalaman ng mga sinaunang sibilisasyon. Maliban pa rito, ang mapa ay itinuturing din bilang isang mahalagang artifact hindi lamang para sa kasaysayan ng cartography kundi pati na rin sa larangan ng maritime navigation ng Ottoman Empire dahil pinapakita nito ang lawak ng kaalaman ng mga ancient travelers. At sa kanya namang mga tala, ipinaliwanag ni Piri Reis na ginamit niya ang mga mapa ni Columbus at ang iba pang mga sinaunang mapa. Number 4. Babylonian Map of the World. Ang Babylonian Map of the World o kilala rin bilang Imago Mundi ay isang ancient map na nagmula sa Babylonia. Natuklasan ito noong 19th century at kasalukuyang makikita sa British Museum sa London. Ang mapa ay ginawa sa isang piraso ng clay tablet noong 6th century BCE. Ang tablet na ito ay mayroong mga inscriptions na nakasulat sa cuneiform. Ang cuneiform ay tumutukoy sa sinaunang sistema ng pagsusulat ng mga Sumerian at Babylonian. Ang mapa ay nagpapakita ng isang representation ng mundo base sa pananaw ng mga Babylonian. Sa gitna ng mapa ay makikita ang isang circular shape na katubigan na kinikilala bilang Euphrates River. Habang ang lungsod naman ng Babylon ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng mapa. Sa paligid ng Middle Region ay makikita ang iba't ibang mga lugar tulad ng Assyria, Elam, at Urartu. Ang mga rehiyong ito ay may kani-kaniyang mga simbolo at inscriptions. Gayon din, sa labas ng pabilog na anyong tubig ay mayroong 7 triangles na nakapalibot sa mapa. Ang mga triangles na ito ay tinatawag na nagum na maaaring nangangahulugang mga rehiyon sa ibayong dagat. Ang bawat triangle ay may inscription na naglalarawan ng mga kakaibang katangian sa mga rehiyong ito, tulad ng mga hindi pangkaraniwang hayop, tao at mga kondisyon ng panahon. Samantala, ang Babylonian Map of the World ay hindi lamang isang simpleng geographical map, kundi isa ring symbolic representation ng mga pananaw ng mga Babylonian tungkol sa kanilang mundo. Dagdag pa rito, ang mapa ay nagbibigay diin rin sa kahalagahan ng Babylon sa mundo ng mga Babylonians. Dito ay ipinapakita ang lungsod bilang sentro ng lahat na pinapalibutan ng mga kaharian at mga hindi kilalang rehiyon. Bukod dito, ang representasyon na ito ay nagpapakita rin ng pagtingin ng mga Babylonian sa kanilang sarili bilang isang makapangyarihang sibilisasyon. At ang Euphrates River ay itinuturing bilang isang mahalagang elemento sa kanilang kultura at kabuhayan, kung kaya't ito ay malinaw na makikita sa mapa. Number 5. Tabula Rogeriana.
Ang Tabula Rogeriana ay isang mapa na nilikha ng isang Arab scholar at cartographer na si Muhammad al-Idrisi noong 1154. Ang mapa na ito ay isang napakahalagang dokumento sa kasaysayan ng cartography. Pinag-utos ni Roger de Secton na gawin ang mapang ito. Siya rin ang hari ng Sicily at sa kanyang pangalan nagmula ang pangalan ng mapa. Kaugnay pa nito, sa Tabula Rogeriana ay ipinakita ni al-Idrisi ang kanyang malawak na kaalaman tungkol sa geography at kasama dito ang mga kontinente tulad ng Europe, Asia at North Africa. Maliban pa rito, isa sa mga kakaibang katangian ng mapa ay ang orientation nito dahil ang hilaga ay inilagay niya sa ibabang bahagi ng mapa habang ang timog naman ay inilagay niya sa itaas na bahagi ng mapa. At ang mapa ay isinulat sa Arabic at naglalaman ng mga paglalarawan tungkol sa mga lungsod, ilog, bundok at iba pa. Dagdag pa rito, ang proseso ng paggawa ng Tabula Rogeriana ay maingat na isinagawa ni al-Idrisi. At dito ay gumagamit siya ng mga impormasyon mula sa mga travelers, mga ngalakal at iba pang maaaring makapagbibigay ng impormasyon upang makaipon ng mga mahahalagang detalye. Ang kanyang pagsisikap na pagsama-samahin ang mga impormasyon mula sa iba't ibang kultura at rehiyon ay nagresulta upang makagawa siya ng isang mapa na hindi lamang nagpapakita ng mga geographical features kundi pati na rin ng uri ng kultura at kabuhayan ng mga lugar na sakop ng mapa. Karagdagan pa, isa sa mga pinakakilalang bahagi ng Tabula Rogeriana ay ang Mediterranean Sea. Dito ay ipinapakita ang mga pangunahing daungan at ruta ng kalakalan. Ang mga ito ay nagbibigay din ng mahalagang impormasyon sa mga mangangalakal at mga travelers noong panahong iyon. Karugtong pa nito, ang Tabula Rogeriana ay nahahati naman sa 70 sections at bawat isa ay naglalaman ng mga paglalarawan tungkol sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang bawat section ay mayroon ding mga teksto na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa geography at pati na rin ang mga record tungkol sa kanilang ekonomiya, kultura at politika. Ang mga manuscripts ng Tabula Rogeriana ay makikita sa iba't ibang mga libraries at collection sa buong mundo tulad ng British Library at Bibliothèque Nationale de France. Number 6. Cangnido Map. Ang Cangnido Map na kilala rin bilang Map of Integrated Lands and Regions of Historical Countries and Capitals ay isang historical map na ginawa noong 1402 sa panahon ng Joseon Dynasty sa Korea. Ang Cangnido Map ay ginawa ni Kim Sa-hyong, Yimu at Yiho. Sila ay mga kilalang scholars at mga officials ng Joseon Dynasty ng panahong iyon. Makikita sa mapa ang mga kontinente kabilang ang Europe, Africa at Asia. Maliban pa dito ay ipinapakita din nito ang kahalagahan ng bansang China, Korea at Japan sa panahong iyon. Samantala, mula sa mapa ay malinaw ding makikita ang mga location ng iba't ibang kaharian at mga lungsod, kabilang ang China, India at mga bansa sa Middle East at Europe. Sa katunayan, itinuturing ito bilang isa sa mga pinakalumang mapa na naglalaman ng mga representation ng kontinente ng Africa kabilang ang Nile River at iba pang mga mahahalagang geographical features nito. Subalit, ano nga ba ang layunin kung bakit ginawa ang mapa na ito? Isa sa mga pangunahing layunin ng Cangnido Map ay upang makapagbigay ng mga kaalaman sa gobyerno ng Joseon tungkol sa mga kalapit nitong bansa. Gayon din, ang mapa na ito ay nakatulong din sa kanila upang mapaunlad ang kanilang relasyon sa ibang mga bansa tulad ng China, lalong higit pagdating sa kalakalan. Dahil dito, ang mapa ay hindi lamang isang geographical document, kundi isa ring mahalagang tool para mapabuti ang political at economic status ng bansa. Ang Cangnido Map ay nagpapakita din na ang Joseon Dynasty ay may mataas na antas ng kaalaman at kasanayan pagdating sa paggawa ng mga cartography. Gumamit sila ng iba't ibang techniques at resources, kabilang ang mga lumang mapa mula sa China tulad ng Daming Hunyitu upang makabuo ng isang detailed representation. Ang iba't ibang mga kulay at simbolo ay tumutukoy sa mga regions at mga geographic features nito. Sa kabila nito, ang Cangnido Map ay mahalaga hindi lamang sa geographical aspects nito, kundi pati na rin sa kasaysayan at kultura. Nagpapatunay din ito na ang Korea ay mayroon ng intellectual development noong Joseon Dynasty. At nagpapakita din ito ng kanilang malawak na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga bansa. Sa kasalukuyan, ang Cangnido Map ay matatagpuan sa mga museum at itinuturing na isang national treasure ng Korea. Number 7. Peutinger Map. Ang Peutinger Map o Tabula Peutingeriana ay isang sinaunang Roman map na naglalarawan ng mga daan at ruta sa Roman Empire. Ang mapa na ito ay pinaniniwala ang ginawa noong huling bahagi ng 13th century. Ipinangalan ito kay Conrad Peutinger,
isang German antiquarian na nagmamay-ari ng mapa noong 16th century. Ang Peutinger Map ay isang roll map na may haba na umaabot sa humigit kumulang 22 feet at may lapad naman na 1 feet. Ang mapa ay nagpapakita din ng representation tungkol sa mga pangunahing ruta ng kalakalan, mga bayan, lungsod, at mga daungan mula sa Western Europe hanggang India. Ngunit alam mo rin ba na ang layunin ng mapa na ito ay hindi upang magbigay ng eksaktong sukat at proporsyon tungkol sa mga lugar kundi upang ipakita ang mga koneksyon at distansya ng bawat mga bansa. Samantala, ang Tabula Peutingeriana ay nahahati naman sa 12 na sections na kung saan ang bawat isa nito ay nagbibigay ng mahahalagang detalye tungkol sa Roman Empire at sa mga kalapit nitong teritoryo. Ang mga lugar na sakop ng mapa ay kinabibilangan ng Great Britain, France, Italy, Spain at Portugal, Africa, Asia Minor at Mesopotamia. Kaugnay nito ang mga lungsod at bayan ay ipinapakita gamit ang mga simbolo, habang ang mga pangunahing daan at ruta ay inilalarawan naman bilang mga connected lines na nag-uugnay sa mga lugar na ito. Ang mapa ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga public services sa kalsada ng Rome, tulad ng mga mansyones o mga bahay pahingahan at mutasyones naman kung saan maaaring magpalit ng kabayo ang mga travelers. Ngunit upang malaman ang mga distansya sa pagitan ng mga lugar, ginagamit nila ang mga numbers na nakasulat sa gilid ng mga ruta na kung saan ay nagbibigay din ito ng idea sa kung gaano katagal ang biyahe. Maliban pa dito, ang Peutinger Map ay isa ring mahalagang artifact sa kasaysayan ng cartography at nagbibigay din ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga infrastructure na mayroon sa Roman Empire. Ngunit sa kabila ng mga kakulangan nito sa geographical precision, ang mga detalye at sakop ng impormasyon na ipinapakita nito ay nakakatulong pa rin upang mas maunawaan ang paraan ng paglalakbay at pakikipagkalakalan ng mga tao noong panahong iyon. At ang original copy nito ay kasalukuyang pinangangalagaan ng Austrian National Library sa Vienna. Number 8. Zeno Map. Ang Zeno Map na kilala rin bilang Zeno Brothers Map ay isang controversial na enigmatic document noong kalagitnaan ng 16th century na nagpakita ng mga bahagi ng North Atlantic at Europe. Ang mapa na ito ay ipinangalan sa magkapatid na Venetian navigator at explorer na sina Niccolo at Antonio Zeno. Ayon sa mga records, ang mapa na ito ay naipublished ni Niccolo Zeno the Younger noong 1558 kasama ang mga discoveries ng magkapatid na Zeno. Ayon kay Niccolo Zeno the Younger, natagpuan niya ang lumang mapa at mga liham mula sa kanyang mga ninuno na naglalaman ng mga experiences nila habang sila ay naglalakbay. Mula sa mapa ay makikita ang North Atlantic, Greenland at Iceland, gayon din ang mga mythical islands tulad ng Friesland, Estotiland at Drogeo. Samantala, ang pinaka-kontrobersyal na aspeto ng Zeno Map ay ang mga detailed representation nito tungkol sa mga regions na hindi pa alam ng mga taong nakatira sa Europe noong mga panahong iyon. Dahil dito, ang iba ay naniniwala na maaring nakarating na ang magkapatid na Zeno sa North Atlantic bago pa man dumating si Christopher Columbus. Subalit, marami ding mga scholars ang nagdududa na maaaring gawa-gawa lamang ang mapa at ang mga kwento sa likod nito. Dagdag pa dito, ang isa pang mahalagang bahagi ng Zeno Map ay ang pagkakaroon ng mga detailed topographical elements na hindi pa natutuklasan noong 14th century. Halimbawa, ang mapa ay nagpapakita ng mga glaciers na matatagpuan sa Greenland at mga bundok naman sa Canada. Ang mga detalyeng ito ay nagdulot ng kalituhan dahil ang mga technology sa panahong iyon ay hindi pa sapat upang makagawa ng malawak na pag-aaral tungkol sa geography. Dahil dito, maraming mga pag-aaral ang isinagawa upang i-verify ang katotohanan ng Zeno Map. Ang mga cartographers ay gumagamit ng mga modern technology upang pag-aralan ang sinaunang mapa sa pamamagitan ng pagsusuri sa ink, papel at ang style ng pagsulat na ginamit upang mabuo ito. Number 9. Ebstorf Map. Ang Ebstorf Map ay itinuturing bilang isa sa mga pinakamalaking medieval world map na ginawa noong 13th century. Ito ay isang bilog na medieval map na may sukat na umaabot sa 3.5 meters sa diameter. Ang mapa ay kilala din bilang Ebstorf World Map. Ang mapa ay nagpapakita ng mga illustrations tungkol sa mundo noong panahon ng Middle Ages at naglalaman ng mga religious at cosmography elements. Samantala, ang mapa na ito ay ginawa sa Ebstorf Monastery na matatagpuan sa Lower Saxony, Germany. Ito din ay isang halimbawa ng medieval cartography na nagbibigay diin sa kahalagahan ng relihiyon.
Kaugnay nito, ang Jerusalem ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng mapa. Napapalibutan ito ng mga kontinente tulad ng Europe, Asia at Africa na napaliligiran naman ng mga karagatan. Mula sa mapa ay makikita ang mga kaganapan na nangyari mula sa Biblia kasama ang mga kwento tungkol sa buhay ni Kristo. Gayon din, sa hilaga ng mapa ay matatagpuan ang ulo ni Kristo, sa timog naman ang kanyang mga paa, at sa silangan naman ay makikita ang kanyang mga kamay na nagbibigay ng impresyon na ang buong mundo ay sakop ng kanyang katawan. Nagpapakita ito na ang mga tao noong medieval period ay naniniwala na ang mundo ay pinamumunuan ng Diyos. Maliban dito, ang mga natatanging aspeto ng Ebstorff map ay ang paglalarawan sa mga lungsod, ilog, bundok at iba't ibang hayop at halaman. Ipinapakita nito ang mga lungsod tulad ng Rome, Babylon at Troy kasama ang mga mahahalagang ilog tulad ng Nile at Danube River. Subalit noong 1943, ang original copy ng mapa ay nasira dahil sa pambobomba sa Hanover, Germany noong panahon ng World War II. Ngunit sa kabutihang palad ay maraming mga kopya nito ang nagawa bago ito nawala. Bukod pa dito, ipinapakita din ng mapa ang mga malalaking waterways na ginamit ng mga tao sa kanilang paglalakbay noong Middle Ages. Number 10, Turin Papyrus Map. Ang Turin Papyrus Map ay isang sinaunang mapa mula sa Egypt na itinuturing na pinakamatandang topographic at geologic na mapa sa mundo. Natagpuan ito noong 19th century at ngayon ay makikita sa Museo Egizio sa Turin, Italy. Ang mapa ay ginawa noong panahon ni Pharaoh Ramses IV noong 1150 BCE. Inilalarawan nito ang Wadi Hammamat region na isang mahalagang lugar na pinagkukunan ng mga ginto at minerals noong sinaunang panahon sa Egypt. Ang Turin Papyrus Map ay isinulat sa papyrus at nagpapakita ng tungkol sa geological aspect ng rehiyon. Ipinapakita din nito ang mga wadi o mga dry river beds, mga minahan at mga geological formations na kinikilala sa pamamagitan ng iba't ibang kulay at mga annotations. Ang mga annotations ay nagbibigay naman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga minahan, kung saan matatagpuan ang iba't ibang uri ng bato at mineral at pati na rin ang mga ruta na ginamit ng mga minero. Gayun din, ang mapa ay hindi lamang isang simpleng representation ng topographical aspect ng rehiyon dahil ipinapakita din nito ang mga advanced na kaalaman ng mga sinaunang Egyptian tungkol sa geology. Kaugnay nito, inilalarawan nito ang mga proseso kung paano nabubuo ang mga geological phenomena tulad ng formation ng mga bundok at ang pagdaloy ng tubig sa mga wadi. Sa makatuwid, ang isa sa mga kahanga-hangang aspeto ng Turin Papyrus Map ay ang paggamit nito ng iba't ibang kulay upang i-represent ang iba't ibang uri ng bato at mineral. Halimbawa, ang mga lugar na kung saan matatagpuan ang mga granites ay nire-represent ng kulay pula, habang ang mga lugar naman na may mga ginto ay makikita sa mga yellow marks. Ang mga annotations naman ay nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa quality ng mga bato at sa dami ng mga minerals na maaaring makuha mula sa mga minahan. Sa kabila nito, ang Turin Papyrus Map ay patuloy na pinag-aaralan ng mga scholars upang mas maunawaan ang mga technology na ginamit at mga pamamaraan ng mga sinaunang Egyptian sa paggawa ng cartography at pagmimina.